Matthew 8:13. Then Jesus said to the officer, "You may go home now. Your faith has made it happen." Right then, his servant was healed. Napakagandang episode po ito na pinapakita kung paano nagpagaling ang Panginoon ng isang pasyenteng ni wala sa kanyang direct presence. Blessed through association. Yan ang pamagandang ating pag-aaral, pinagpala at napagpapala dahil sa mga connection natin sa buhay. Salamat Panginoon dahil kayo ay aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Salamat sa buhay na walang hanggan at salamat din sa buhay na pang-araw-araw dito sa lupa. Patuloy niyo po kaming linisin, and as we celebrate life, O God, we thank you for giving us our breath, our health, our everything. Mangusap po kayo ngayon, Panginoon, sa simpleng paraan at nawa lahat kami merong makitang pagpapala, may maiuwing katuruan mula sa inyo. Sit on your throne of power, O Father, lead your people, teach us. Be our speaker. In the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Babasahin natin mula sa Mateo 8:5 hanggang 13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. "Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin na lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas sa pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yun." Damangha si Jesus ang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit, ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin." At sinabi ni Jesus sa opisyal, "Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. A very remarkable story, especially when we pay attention to the details. At muli nating basahin isa-isa at hanapan at kapulutan ng aral. Matthew 8:5-6. When Jesus was going into the town of Capernaum, an army officer came up to him and said, "Lord, my servant is at home in such terrible pain that he can't even move." May mga ganong sakit. Yung iba frozen shoulders, yung iba arthritis. May mga sakit ang katawan na hindi makagalaw ang iyong kamay, ang iyong braso, anumang bahagi ng iyong katawan, ang iyong paa, at napakasakit. Matinding kirot. At yun ang naramdaman nitong isang katulong ng isang Roman officer. The Romans were foreigners in Israel. In fact, they were conquerors. Kaya hindi mo inaasahan na may Roman na lalapit kay Jesus, lalong-lalo na isang Roman officer. Mataas ang ranggo. A Gentile man of high military and social rank intercedes for a servant. It is most unusual. Mataas na ranggong opisyal, tapos ang ilalapit kay Jesus ni hindi malang sundalo, katulong niya sa bahay. At malamang na ang katulong na yon ay isang native Israelite, hindi man lang Roman citizen. Kaya nakakagulat ang malasakit at ang ginawa ng lalaking ito para ilapit kay Jesus, ang isang taong kung tutuusin sa mga values ng panahon nila ay di naman mahalaga sa kanya. Hindi naman mahalaga doon ang buhay ng mga tao, lalong-lalo kung foreigner at lalong-lalo kung empleyado mo lang noong panahon na yon. At sabi ng Panginoon sa Matthew 8:7, "I will go and heal him." Hindi na naghintay ang Panginoon na siya imbitahan. In fact, hindi naman siya iniimbitahan eh. Sinabi lang sa kanya yung nangyayari, nagaganap
doon sa katulong ng Roman officer. Jesus is touched here and is very impressed. He was touched and he was impressed. And we like to use the present tense dahil hanggang ngayon, touching and impressive sa Panginoon ang ganong asal. Tumutol yung officer, Matthew 8:8. But the officer said, Lord, I am not good enough for you to come into my house. May malalim na pinanggagalingan ng officer na ito kasi one, hindi dapat pumunta sa bahay ng Gentile ang isang Jew. In fact, pag naglalakad sila sa kalye at merong araw, hindi sila naglalakad sa tabi ng bahay ng Gentile kung saan dadaan sila sa ilalim ng anino ng bahay ng Gentile. Lalo nang hindi sila papasok sa loob. Kaya nung si Jesus ay nilitis sa bahay ni Pilate, walang pumasok na accuser sa loob kasi Pilate was a Gentile. Pero si Jesus was willing to cross that line. The cultural line, the religious line, the racial line, he was going to cross that to heal someone, and someone of a very low social rank. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. At sabi ng Roman soldier, hindi po ako karapat-dapat na dalawin pa ninyo at pumunta pa kayo sa loob ng aking bahay. Number one, nag-aalala siguro ang Roman officer na si Jesus ay mapahamak dahil ipinagbabawal ng kaugalian ng Israel na gawin yung balak niyang gawin. And number two, it is very likely that he really meant what he said. Na hindi mataas ang pagtingin niya sa sarili niya, na hindi siya karapat-dapat puntahan pa sa kanyang bahay. Alam niyo yung pag-iimbita. May sinasabi din yan tungkol sa ating pagpapahalaga sa sarili. Pag may iniimbita ka na isang napakahalagang tao, napakaabala, busy na tao, para pumunta sa iyong event, actually, may mga sinasabi ka doon. One, mahalaga siya sa'yo, kaya mo siya iniimbita. Pero two, mahalaga ka rin sa tingin mo, worthy enough para puntahan ng isang tao, bitawan niya ang kanyang ginagawa, at mag-abala siyang pumunta sa iyong event. Kaya kung minsan yung pag-iimbita, inilalagay mo rin sa lugar dahil ayaw mo naman na ilagay sa alanganin yung isang taong pagbigyan ka lang dahil gusto mong dekorasyon siya sa party mo, gusto mong masabing si ganitong at si ganon nasa party ko, naambala naman siya sa kanyang buhay. So itong Roman soldier na ito, or officer in fact, sabi niya, huwag na po, hindi ako karapat-dapat. Lumugar ang Gentile, hindi pangahas. In fact, he was humble. Mababa ang loob. Matthew 5:5, God blesses those people who are humble. The earth will belong to them. Sa kanyang paglagay sa kanyang sarili, sa tamang lugar o sa lugar na hindi presumptuous, hindi proud, na-touch lalo si Jesus. At sabi niya, Matthew 8:8-9, just give the order, and my servant will get well. I have officers who give orders to me, and I have soldiers who take orders from me. I can say to them, go, and he goes. I can say to another, come, and he comes. I can say to my servant, do this, and he will do it. Sabi niya, huwag na po kayo magpunta sa bahay. Mag-utos na lang kayo, at masusunod yon. Paggalingin nyo na po, dito pa lang, huwag na kayong mag-abala pang pumunta. Ako nga po, tao lang. Hamak na tao lamang. May mga opisyal na nakakataas sa akin. Pag nag-utos, sinusunod ko. At may mga tao namang nasasakupan ko, pag inutusan ko, sumusunod. Lalo na kayo. Mag-utos na lang kayo at mangyayari yon. Sabihin nyo na lang pong gumaling na siya at matutupad. So the officer recognizes Jesus' spiritual authority. At bagamat mataas ang ranggo niya sa military, sa gobyerno, sa lipunan, higit niyang pinahalagahan ang ranggo ni Jesus, which was spiritual, over his social and military rank. Kasi sabi niya, kung ako sinusunod ng mga nasasakupan ko, lahat ay sakop nyo, susunod pag inutusan nyo, utusan nyo na lang yung sakit na umalis. Matthew 8:10-12. When Jesus heard this,
He was so surprised that he turned and said to the crowd following him, I tell you that in all of Israel, I've never found anyone with this much faith. Many people will come from everywhere to enjoy the feast in the kingdom of heaven with Abraham, Isaac, and Jacob. But the ones who should have been in the kingdom will be thrown out into the dark. They will cry and grit their teeth in pain. Sobrang humanga si Jesus sa sinabi ng tao. At hindi lang sa sinabi, dun sa puso na pinagmulan ng sinabi. Sabi niya, alam niyo, sa buong Israel, wala ako nakitang ganitong uri ng pananalig. Darating ang panahon na ang mga ligtas ay makikisalo sa piging doon sa kalangitan, pero yung sanang nandun, mawawala pa. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, mga Israelites, na dapat sana kasali pero hindi, dahil hindi naniwala. Sabi niya, kaiba ang paniniwala nitong foreigner na ito. Nahigitan pa niya ang mga taga rito mismo sa Israel. At yung mga dapat sana ay makakasama sa buhay na walang hanggan, itatapon pa sila at magngangalit ang mga ngipin nila dahil sa sobrang pagdurusa, bunga ng pagkakatapon sa kanila. Jesus exclaims in pleasant surprise. He commends the outsider's faith and condemns the insider's lack of faith. Kung may hinahangaan si Jesus, hindi ang talino, hindi ang yaman, hindi ang ganda, bagamat mahalaga yung mga bagay na yon, pero ang tunay na umaantig sa damdamin ni Jesus, pananalig, matibay at masigasig na paniniwala. At yun ang nakita niya sa lalaki. Matthew 8:13. Then Jesus said to the officer, you may go home now. Your faith has made it happen. Right then, his servant was healed. Sabi niya, kahanga-hangang pananalig. Kung ganyan naman pala, at naniniwala kang hindi na ako kailangan pang pumunta sa bahay mo, na iutos ko lang ay gagaling ang katulong mo, umuwi ka na, ngayon din gagaling ang katulong mo. At gumaling nga yung katulong na yon, nun ding sandaling yon. The officer got what he wanted because of his faith. Because of his work inspired by faith. Sabi niya, dahil sa pananalig mo, magaganap yan. Hindi sinolo ni Jesus yung credit. Hindi niya sinabing, dahil kaya ko. Pero sabi niya, dahil nananalig ka. In other words, kaya naman talaga ng Diyos. Walang hindi kaya ang Diyos. Pero ano ang pumipigil na maganap ang dapat maganap? Kakulangan ng pananalig. At ano ang nagpapaganap sa pwedeng-pwedeng maganap? Pananalig. It is the faith of the people involved. But what is very interesting here is what kind of faith and who had that faith. Hindi yung pasyente ang may pananalig. Hindi yung pasyente ang lumapit. Si Jesus nilapitan ng amo ng pasyente at dahil sa pananalig ng amo ng pasyente, gumaling yung katulong na may sakit. It's a very interesting twist in how faith is operationalized. Na pwedeng may gumaling kasi ikaw ang may pananalig. Importanteng ministry. Believe first in Jesus' person, in His power, and in His kindness. Pinaniwalaan ang lahat ng ito nung lalaki. Naniwala siya sa katauhan ni Jesus kaya siya lumapit. Kung di siya naniniwala, napakalaking risk ang ginawa niya na siya ay conqueror, Roman officer, lalapit siya sa isang conquered person, isang colonial person, subject to their laws and rule and power. Siya ang lumapit, siya ang nagpakumbaba at humingi siya ng pabor. At naniwala siyang kaya naman ni Jesus. Sa katunayan, yung iba sinusundo-sundo pa si Jesus para dalhin sa bahay nila. Katulad halimbawa ni Jairus. Isa siyang ruler of the synagogue, isang Jew. Pero ito, Roman soldier, kung tawagin ay Gentile, sabi niya, hindi nyo na kailangan pumunta sa amin. Loobin nyo lang na maganap, magaganap. Ganun ang kanyang paniniwala. At naniniwala siyang napakabait ni Jesus, na kahit wala yung gagamutin, maaawa siya at gagamutin pa rin niya. Sa bagay, paano nga pupunta? Paralisado na.
Because of intense pain, he could not move. Kaya, alam niya, maawain si Jesus. Hindi siya nagdalawang isip na, baka ako mapahiya, baka ako mapagalitan. Yung mga taong mahiyain, walang mapapala sa buhay. Kailangan bold ka to seek grace, to seek help, to seek intervention. Lalong-lalo kung emergency ang pangangailangan, hindi pwedeng hiya-hiya. Inilapit niya at di naman siya napahiya. One major lesson here is to believe for yourself. Maraming magaganap sa buhay mo kung nananalig ka. Maraming mapapagaling, mapapalakas. Maraming mga himalang tatanggapin ka kung ikay naniniwala. At ang nakita natin dito sa istorya, isa pang anggulo ng paniniwala, believe for others. Nakikita niyo yung isang Syrophoenician woman na another Gentile. Inilapit niya yung kanyang anak na naglulubhang halos sa imamatay na. Inilapit kay Jesus. Gumaling din ang kanyang anak. You've got to believe for others. Kuminsan meron tayong mga kapatiran na sila lang yung mananampalataya sa kanilang bahay. Lalo kang dapat magpakatibay ng pananalig kasi mapagpapala ang iyong sambahayan sa pamamagitan ng iyong paniniwala. Huwag kang magdadalawang loob na ilapit ang mga mahal mo sa buhay. Kahit nga si Paul, sinabi niya sa Corinthians, kay mananampalataya, ang asawa mo hindi mananampalataya, mapagpapala din siya ng Diyos dahil sa iyo. So ang pananampalataya natin, may epekto sa iba. Your faith could benefit others. Hindi yan para sa sarili lang. Ang siyudad ng Sodom, noong huhusgahan ng Diyos, dapat naligtas kung mayroong 10 lamang na matuwid doon sa siyudad na yon. Merong ministry ang mga makadiyos at mga makatuwid at mga matuwid na dadamay sa pagpapala ng Diyos sa kanila yung mga hindi mananampalataya. Ang kasalanan ng Sodom, kaya siya hinusgahan, was not anything sexual at all. It is a misconception. The sin of Sodom was pride and selfishness. Ezekiel 16:49 says that very clearly. Now, this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and the needy. Yan ang kasalanan ng Sodom. Makasalanan, makasarili. In fact, the men of Sodom wanted to rape the guests in their city, and it was that the sexual act itself, that was the point, but the point was their cruelty to foreigners, their unkindness to helpless guests who took shelter in their city. Ayaw na ayaw ng Diyos na nagsasamantala ka sa mga mahina. Na pwede mong tulungan, di mo tinutulungan, pinagkakaitan mo at pinagsasamantalahan mo pa. At yan ang kasalanan ng Sodom. Nakabaligtaran ng magandang ginawa ng Roman officer. Concerned siya, hindi siya mayabang, hindi siya overfed, hindi siya unconcerned, matulungin siya sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Kaya ang Panginoong Jesus humanga sa taong iyon. Ang konti ng hinangaan ni Jesus wala nga siyang hinangaan ng mga religious workers and leaders. Madalas pa ang hinahangaan niya, foreigner na naniniwala, at madalas niyang napapagalitan yung mga Israelites na Israelite na nga sinayang pa, hindi pa naniwala. Hindi ko mo Israelite ay ligtas, hindi ko mo Israelite ay blessed. At nabasa natin dito, sabi ni Jesus, doon sa piging sa kalangitan, yung mga dapat sanay nandun, hindi makakarating. Itatapon sila sa dilim at magngangalit ang mga ngipin nila sa pagturusa doon. Hindi pwedeng claim to fame and claim to salvation and claim to eternal life ang nationality or race. Personal faith ang mahalaga. At ang personal faith na yun, pag nasa puso ng sino man, Roman soldier man siya, foreigner man siya, Gentile man siya, hindi yun against the person. It is the faith. And the faith of this foreigner made the miracle happen. The miracle is always doable as far as God is concerned. What stops it from happening is the lack of faith of people who should either receive it or who should intercede for others who needed it. Kaya napakahalaga ng prinsipyo ng kwento. Believe
Pray and be righteous for others. Be righteous for yourself, yes, but also be righteous for your spouse. Pagka ang iyong asawa hindi mananampalataya, doblehin mo ang kabanalan mo para hati kayo sa benefit. Ganon din, you should be righteous for your child. May mga anak kang pasaway, may mga anak kang ayaw mag-aral ng salita ng Diyos, gumagawa ng mga mali. Lalo kang magpaka-tama sa buhay para yung kabanalan mo, hati kayo ng anak mo. Be righteous for your parent in case that is your parent who is not a believer or who needs the benefit of intercession by someone who believes. Be righteous for your brother or sister, for your friend, for others. Napakahalaga nun. At may lesson dito, yung katulong na ito na naparalisado dahil sa hirap ng kanyang paggalaw, paano kung ang amo niya hindi mananampalataya? Nanigasgas siya. Baka ikinamatay na niya yon. Get blessed through association. Kaya nga yan ang title natin. Mamamasuka na rin lang kayo doon na sa mananampalataya. Makikipagkaibigan na rin lang kayo doon na sa mananampalataya. Makikipagnobyo ka na rin lang. Makikipagpartner ka na rin lang sa negosyo doon na sa mananampalataya because you can get blessed through association. Yun ay kung may choice ka, anong mahihita mo kung yung kasama mo, partner mo, pinapakisamahan mo, hindi mananampalataya, walang pananalig. Mailalapit ka ba noon sa Diyos? Kung ikaw yung mga ilangan. At papakinggan ba siya? Kaya ang sinabi, your faith has healed your servant. Your faith has made it happen. Napakalaking blessing, mga kapatid, kung meron kayong associates na mananampalataya. Kung ang inyong employer o employee, kung ang inyong kaibigan, ang inyong kasintahan ay mananampalataya. At kung hindi sila mananampalataya, ipag-ibayuhin ninyo ang inyong kabanalan para for your sake, mabless sila. In that case, you are not the recipient of the blessing, but you are the dispenser or the channel of blessing. Kasi meron kayong ministry na ilapit sila sa Panginoon. Huwag kayong panghinaan ng loob kung may matagal na kayong inilalapit, ipinagdarasal, parang wala pang bunga. Just keep on praying, just keep on believing, and keep on staying righteous. James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya mission natin, mga kapatid, na magpakabanal, maging makadiyos, maging matuwid, para pag nanalangin ka para sa asawa mo, anak mo, kapatid mo, partner mo sa buhay, madinig ka ng langit. At kung may ilapit ka sa Panginoon para pagalingin, gumaling kahit sila hindi lumalapit. It is a ministry. Righteousness is a ministry. May mga ministry na pagkanta, pagtugtog, may ministry na pagpipreach, pagtiteach, pero lahat tayo pwede sa ministry na ito. Be righteous. So that when you pray, the prayer of your righteous self will have effective powers. Because the faith of a righteous person moves the hand of God. Magandang ministry yan. Pag natutukso ka na magkasala, bumigay, teka, pag na-disqualify ako mag-pray, pag na-disqualify ako na lumapit sa Panginoon, kawawa naman yung mga pwede kong ilapit. Kasi sino maglalapit sa kanila sa Panginoon? Kaya mas napapaligiran ka ng mga taong hindi godly, dapat ka lalo magpaka-godly para sa kanila. Para meron silang pagpapalang makamit pag inilapit mo sila sa Diyos. So be a servant to a person of faith. Hindi naman mahirap makita yung lesson Be a friend. Be a companion to a person of faith and ministry. Pag ikay nakikipagmabutihan, nakikipagtulungan, tumutulong, sumusuporta sa isang taong may pananalig at naglilingkod sa Diyos, napakalaki mong kapakinabangan yon. Get blessed through association.
Kaya ang sabi ng Panginoon mismo sa Mark 9:41, "And anyone who gives you a cup of water in my name, just because you belong to me, will surely be rewarded." Kausap ng Panginoon ng kanyang mga disipulo, maski isang basong tubig lang ang iabot sa inyo, at iniaabot dahil kayo'y mga lingkod ko, siguradong sila ay may gantimpala. Siguradong sila ay pagpapalain. Huwag mag-atubili na gumawa ng mabuti, mag-abot ng isang basong tubig o ano man ang kahulugan nun sa ating buhay, ano man ang kaya nating iabot. Huwag mag-atubili dahil sabi ni Jesus, hinding-hindi mababaliwala ang mga kabutihang ginagawa ninuman sa aking mga lingkod. Gagawa na rin kayo ng mabuti, lalo't very limited ang inyong resources. Abay, mabuti na gumagawa kayo ng mabuti doon sa mga lingkod ng Diyos. Although, mabuti rin magbigay kahit kanino. Maging matulungin. Pero ang pangako ni Jesus, hindi babaliwalain ang anumang pagbibigay ng tulong sa kanya mga lingkod. So, be blessed through godly association. Be blessed through godly giving. Be blessed through godly connections. And on the reverse, avoid curses through ungodly association. Kung pwede ka mapagpala dahil konektado ka sa maka-Diyos, pwede ka namang makatanggap ng sumpa dahil konektado ka sa hindi maka-Diyos. Dapat pinipili. 1 Corinthians 15:33, "Do not be misled. Bad company corrupts good character." Huwag kayong magpadaya. Pag pangit ang mga kasama mo ang ugali, pag masasama ang kasama mo, madadamay ka. Marurumihan ka rin. Kaya dapat pinipili. Do not serve in an ungodly enterprise. Ang lakas na ipinapahiram sa atin ng Diyos, huwag niyong isusuko, ipapahiram, ipapagamit sa kasamaan. And very importantly, be a blessing to your associates. Kung kayo ay may mga empleyado, mga tauhan, mga kasamahan, be a blessing. Dapat ipagpasalamat nila sa buhay na nag-cross sa inyong mga landas at nasangkot kayo sa kanilang buhay. Dapat blessing tayo sa kapwa, hindi curse. Dahil sumali tayo sa buhay nila, gumaan ang buhay nila, naliwanagan ng dilim, naituwid ang liko, napagaling ang sakit, naitama ang mali dahil nandun tayo. May ministry ang bawat isa. And in this particular story, it was even a Roman soldier. How ironic. But it means that God can use anybody who likes to submit herself or himself to God. Ano man ang gender mo, ano man ang race, ano man ang katayuan mo sa buhay, kung gusto mong maging blessing, magiging blessing ka sa kapwa. At hinahangaan ni Jesus, yung taong hindi naman siya ang nangangailangan, pero lumalapit para sa iba. The ministry of interceding for others is a great ministry that touches the heart of Jesus. Aming Diyos, turuan niyo kami kung anong lesson para sa aming mga pribadong buhay. Kami ba yung Roman soldier and officer na pwedeng lumapit sa inyo para sa ibang nangangailangan? O kami ba yung empleyado niyang na-bless dahil napasama siya sa isang amo na maka-Diyos? Turuan niyo kami na laging mamuhay ng may kaayusan, kabanalan, at nang sa ganon, lagi kaming qualified to pray for others and even for ourselves. At turuan niyo kami, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo, maging gabay, maging dahilan para marami pang taong mabless. Turuan niyo rin kami to be very helpful and supportive to your servants, to people who promote your kingdom here on earth. At nang sa ganon, lalong lumawak ang nararating ng iyong kapangyarihan at salita, at kami rin naman sa pagiging matulungin ay magantimpalaan. Pagbulay-bulayan natin mga